ang prinsipyo na dapat dala po natin ay galing sa salita ng Diyos. Dahil ang prinsipyo ng tao, medyo kulang, medyo sablay po yan, panandalian, pero yung prinsipyo ng Diyos ay perpekto, panghabang buhay, at pure po yan. Okay? Ang first fruit po ay tungkol sa pagbibigay ng buong tiwala sa Diyos. Pakisabi nga po, buo. Okay, pwede kasing sabihin ng tao, may tiwala naman ako sa Diyos. Kaya lang pag tinanong, gaano kalaki ang tiwala mo sa Diyos? So sometimes it's easy to say, buo naman ang tiwala ko sa Diyos eh. Kaya lang kapag dumating na po yung pagsubok, natitest tayo, hindi ko pala kayang ibigay yung buo. Dahil may mga bagay tayong pinangahawakan na sarili nating paraan. At kapag humawak tayo sa sarili nating paraan, gagawin mo yung kaya mo, pero hanggang dun lang yon, limitado. Until you realize na kakagawa mo ng sarili mong paraan, darating ka sa ganitong kaisipan, hindi pala sapat yung sarili kong paraan. So kapag dumating ka na sa punto na ganoon, magkakaroon ka ngayon, ano pa kaya ang gagawin ko? Minsan, lalapit tayo sa tao, anong ginawa mo? Gagawin ko rin. Paano mo nagawa yan? Gagawin ko rin. Hanggang isang araw, you will meet someone na gumawa ng first fruit o nagtiwala ng buong puso sa Diyos. So most of the time, we trust the Lord but only half-hearted. So what we receive the whole year is half-hearted blessings din. Kasi nakasalalay sa'yo, tingnan niyo po ito ang ani mo ay nakasalalay sa'yo. Kung ano ang itatanim mo, yun din ang iyong, okay. So kung kalahating puso lang ang ibibigay mo sa Diyos, kalahating blessing lang ang marireceive mo. Pero this is God's way. Tingnan niyo po ito Gustong-gusto ng Diyos ibigay sa'yo lahat. Kaya lang binigyan kanya ng freedom and wisdom kung paano matatanggap yon. Alam niyo po ito, hindi ka pwedeng tumanggap ng sweldo nang hindi ka nagtatrabaho. Hindi ka pwedeng lumapit sa amo mo, bigay mo sa akin yung buong sweldo ko, pero pumasok ka 15 days lang. O kalahating araw lang. Malinaw na mayroong prinsipyo po ng palitan. May prinsipyo po ng give and take. God wants to give you everything. But the question is, do you want to give Him everything? Yan na po yung tiwala. Madaling magsabi, nagtitiwala ako sa Diyos. Pero kapag itinuro na sa atin yung giving with overflow, giving abundantly to the Lord, kasi gusto natin yung ganito, receiving overflowing blessing. Receiving abundant blessing. Pero paano kapag tinuro na yung giving abundantly to the Lord? Giving generously to the Lord. Parang nag-iisip na tayo, di ba dapat si Lord ang nagbibigay sa akin? Sige, umani ka nang hindi ka nagtatanim. Hindi mo pwedeng sabihin, I trust the Lord, but you won't do anything. Hindi mo pwedeng sabihin, buo ang tiwala ko sa Diyos. Kahit anong mangyari sa Diyos ako. Pero when it comes to giving your best to God, medyo na-challenge na tayo. Kasi natetest po, hindi pa buo yung tiwala sa atin ng Diyos. If you want to experience overflow, kailangan mo munang ma-experience yung God first. Tanong, sino po dito ang gustong mag-overflow ngayong 2026? Taas nga po yung kanang kamay. Okay, gusto natin yan. Walang may ayaw niyan. Gusto mo laging umaapaw, laging sobra, ayaw natin ng kulang. But ang tanong, sino dito ang gusto maka-experience na una si Lord sa buhay niya? Okay, kasi dyan po magsisimula yon. Kung gusto mong umapaw ang pagpapala sa iyong buhay ngayong 2026, experience mo yan, ibibigay ni Lord yan, walang problema sa Kanya. Hindi mahirap yan sa Diyos, pero kailangan mo munang maranasan na una ang Diyos sa buhay mo. Kaya ang first fruit po ay pagpanimula. Isang hakbang, isa pa lang na hakbang po yan. Unang hakbang actually. Nasasabihin mo, Lord, una ka sa buhay ko. Paano ko ipapakita? Ito lahat ang aking kayamanan para sa iyo dahil lahat ng tiwala ko ay wala sa pera, wala sa negosyo, wala sa trabaho, wala sa galing ko, wala sa talino ko, wala sa runong ko, nasa iyo. Okay, yun po ang ibig sabihin po noon. So, yung iba, may mga maling pag-iisip sila sa first fruit kasi ganito po yung iba, no? Ang first fruit, akala ng iba, para lang daw po sa may sobra. Para lang dun sa may marami. Hindi po. Ang first fruit offering po ay hindi lang para sa may sobra. Ito po ay para sa lahat ng nagtitiwala sa Diyos. Okay? Hindi lang po siya dun, ay may sobra ako, magfa-first fruit ako. Ay, kapag nag-first fruit ako, may matitira. Actually, ang first fruit po ay hindi lang para sa may sobra, ni hindi lang po siya para sa mga may kaya o tinatawag na mayaman. Ang first fruit po ay para sa lahat ng nagtitiwala sa Diyos.
Okay. Ang first fruit po, ulitin ko, hindi po siya tungkol sa material na bagay. Ang first fruit po ay tungkol sa tiwala. So kung nagtitiwala ka sa Panginoon, hindi ka mahihirapan. Pero kung kulang ang iyong tiwala sa Panginoon, malamang magkukulang din ang iyong first fruit. So ito po ay isang paraan ng Diyos na kanyang itinuro, a principle of the Lord, para lahat tayo maibalik yung tiwala. Kaya pansin nyo, on the first month, inihahanda natin para yung unang aanihin sa unang buwan ng taon, ipagkakatiwala natin sa Diyos. Para sabihin na ganito, Lord, simula pa lang ng taon, sa iyo ako magtitiwala. Wherein a lot of people will not say that because sasabihin nila, sa unang buwan ng taon, Lord, marami akong plano sa mga naiipon ko, sa kinikita ko, at sa income ko. Marami akong gagawin dito. And yes, the enemy will try to tempt you and give you a lot of options para gawin mo ito, gawin mo yan, gawin mo ito, maintindihan ka naman ng Diyos. But at the end of the day, at the end of the year, you will see na parang hinahabol mo yung blessing instead na ikaw ang hinahabol ng blessing. May tanong po ako, gusto nyo bang hinahabol nyo ang blessing o hinahabol kayo ng blessing? Di po ba mas masarap na hinahabol ka ng blessing kesa yung ikaw yung humahabol sa blessing? Okay? So, if the picture is right in your mind, ang first fruit po ay isang paraan para ma-break yung ating maling pananaw na ikaw yung laging humahabol sa blessing. Kasi ang gusto ng Diyos, ikaw ang hinahabol ng blessing. Hindi ka dapat nai-stress maghabol ng blessing. Dapat ikaw yung masaya na hinahabol ng blessing. Nasanay lang tayo dahil nga ang prinsipyo natin hindi pa Word of God. Ang prinsipyo natin ganito, sige, gawin mo lahat para makuha mo ang lahat. Pag binasa nyo ang Bible, para makuha mo ang lahat, mayroong prinsipyo ang Diyos. Seek first the kingdom of God. Malinaw po yun, Matthew 6:33. May kailangan ka, seek first the kingdom of God because the kingdom of God is full of not only material things but the wisdom of the Lord. Listen to this. Pag binasa niyo po yung book of Proverbs, which is i-explain ko po mamaya, at yun po yung key verse natin, kapag daw naghanap ka ng karunungan, mahahanap mo daw ang isang bagay na higit pa sa ginto at pilak at mamahaling alahas. Isipin nyo, hindi lang kinumpara, pero itinaas ng Diyos ang karunungan compared sa mamahaling bagay. Ibig sabihin, pag mayroon kang wisdom, pwede mong makuha lahat. Ano po ba ang wisdom? Simple lang po ang wisdom. Ang karunungan po, or wisdom, ay paraan ng Diyos para i-manage ang mga bagay na binigay sa iyo ng Diyos. So pag may wisdom ka, matututunan mong i-manage una yung buhay mo na binigay sa'yo ng Diyos, yung oras mo na binigay ng Diyos, yung lakas mo na binigay ng Diyos, yung talino mo na binigay ng Diyos, yung talento mo na binigay ng Diyos, yung kakayanan mo na binigay ng Diyos. Kung meron kang trabaho, yung trabahong binigay ng Diyos, kung may negosyo ka, pag na-manage mo lahat yan, yung pag-aaral mo and so on, God said in His Word, ang mapagkakatiwalaan sa kaunti ay mapagkakatiwalaan sa okay. Prinsipyo yan ng mga amo, ng mga kumpanya. Kasi prinsipyo yan ng Diyos. You cannot start big in a company, you start small. Hindi mo pwedeng ibigay ang lahat sa nagsisimula sa una. Diyan ka muna sa baba, ipopromote kita, bibigay ko sa iyo higit pa. That's a principle of the Lord. And God sees us all as somebody na pwedeng pagkatiwalaan. Kaya ka nabuhay kasi nakikita ng Diyos tiwala ka. Amen? Ang first fruit po, ulitin ko, hindi po siya tungkol sa pera, hindi po siya tungkol sa mga bagay na ibibigay natin sa Diyos. Ang first fruit po ay tungkol sa puso mo na handang ialay sa Diyos. Okay? It's about your heart. Kaya po, excited akong laging ituro ito kasi secondary lang po yung binibigay ninyo. Pero ang una pong katuruan na ito, ang una pong inaayos ng Diyos yung puso natin. Kasi kung tama ang puso, magiging tama ang pagbibigay. Nagkakamali lang po tayo sa pagbibigay, binabawasan natin kasi bawas din ang tiwala ang puso natin sa Panginoon. Isipin nyo, 10% na lang, babawasan pa. Tithes na lang, kukupitan pa si Lord. Kaya sabi niya, bakit nyo akong ninanakawan? Sabi ng mga tao, paano po namin kayo tinanakawan? Hindi nyo binibigay sa akin ang buong ninyong ikapo.
Paano sinabi ng Panginoon yun? Ibig sabihin, nabibilang niya kung ano yung binibigay natin sa Kanya. Alam niya at hindi tago sa Kanya ang lahat ng binibigay natin sa Kanya. Pero bago po yung binigay mo, yung puso mo muna. Alam din ng Lord kung buo ang tiwala mo sa Kanya o kung hindi ka pa o kulang pa ang tiwala mo sa Kanya. Ang first fruit, ang susi sa divine provision sa bawat taon. Kaya po siya taon-taon ginagawa. Kaya po siya unang ani ng taon. Babasahin ko po yung verse mamaya, you will see. Ibigay niyo sa akin, sabi Lord, ang unang ani ng bawat taon, ng taon. Dahil sa unang ani mo, ibibreak niya o bubuksan niya ang pintuan ng langit para maranasan mo yung divine provision. Pakisabi nga po, divine. Okay, kasi divine victory tayo ngayon and we are claiming God is going to grant us divine victory. At ang isa po na paraan po niyan is not only to be in the presence of the Lord, but to be in the provision of the Lord. Meaning, ganito po pwedeng masaya ka na sa tinatanggap mong sweldo, masaya ka na sa kinikita mo, sa galing mo, lakas mo, runong mo, masaya ka na sa mga income na pumapasok sa'yo buwan-buwan, pero hindi po ba mas masaya kung ang resources mo ay galing kay Lord? Yung alam mo, ito, bigyan ko kaya, may sweldo naman po ako po, personal, may sweldo ako. Pero merong dumarating na hindi ko inaasahan, na hindi na po parte ng sweldo ko, pero galing sa Diyos. Hindi ko hiningi hindi ko hinihingi, hindi ko pinagpe-pray na Lord, bigyan niyo po ako ng ganito, na extra. Wala po akong hinahangan na ganon. Pero ba't may dumarating? Kasi si Lord, alam niya ang pangangailangan natin. Gustong-gusto nating tumanggap, pero ayaw nating hirap tayong magbigay. Yan ang katotohanan. Alam niyo po, sa simbahan, niyo lang maririnig ang turo na mas masaya ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sabi ni Lord, it is better to give than to... Okay, alam niyo po yung word na better? Ibig sabihin, nakikita sa'yo na mas lumalago at gumaganda ang buhay mo kasi nagbibigay ka. So baliktarin natin, hindi lumalago, hindi gumaganda ang buhay mo kasi gusto mo lang na tumatanggap. And take note, in the Bible and even in this world today, ang prinsipyo po ng utak ng laging tumatanggap ay para lang sa mahirap. Mga kapatid, ang mga anak ng Diyos ay hindi kailanman tinawag na mahirap sa Bible. Ang mga anak ng Diyos ay tagapagmana ng kayamanan ng Diyos. Ibig sabihin, kung ikaw ay naniniwala na anak ka ng Diyos, tanggalin mo sa utak mo yung laging nanghihingi. Laging palibre naman dyan. Ikaw nang bahala. Alam nyo, kapag magkasama nyo yung barkada ninyo, kapag kakain po kayo, dapat kayo yung laging excited magbayad. Hindi yung nagtitingin ng sino kaya magbabayad. Ikaw yung mukhang may pera, ikaw magbayad. Alam nyo po, ang mga anak ng Diyos, hindi naghihintay bayaran. Sila po yung excited magbayad. Kasi ang mga anak ng Diyos, hindi po mahirap. So if you want to experience divine provision, buksan po ninyo ang pintuan ng langit. Binigay sa iyo ang prinsipyo, binigay sa iyo ang susi, gamitin niyo po. Huwag niyo pong hayaan na naka-stagnant, na nakatambay lang yung prinsipyo na ito. Ay lang prinsipyo po na to ang wawasak ng kahirapan sa buhay ninyo. Listen to this, sa tao, imposible, sa Diyos, walang. Okay, ibig sabihin ganito, para maranasan mo yung unlimited, hindi nauubos na blessing, imposible sa iyo yun. Aminin na natin, gawin mo lahat, isang araw, mauubos din yan. Ipunin mo lahat, kunin mo lahat ang pinakamaganda, pinakamataas na sweldo, isang araw, mauubos yung lakas mo, mauubos mo lahat ng resources mo. Pero pag ang Diyos ang nagbibigay sa iyo, unlimited. Parang hindi kayo naniniwala. Siya lang po ang may hawak ng eternity. Siya lang po ang nagsabi siya ay Diyos na eternal. Walang hanggang Diyos. He was also identified as the Alpha and Omega by the people. Pero sa totoo lang po, wala pong katapusan ng Diyos. Beginning and end po kayo kasi yon. Walang simula ang Diyos, walang katapusan ng Diyos. He is unlimited. Kaya kung magtitiwala ka sa Diyos na unlimited, naniniwala po ako, mararanasan mo yun at ng pamilya mo. Wala ka na sa mundo, mararanasan pa yun ng lahi mo. Yun po ang pagtatanim ng first fruit. Okay? So,
Kawikaan chapter 3 verse 5 to 10. Sabi mo sa atin, humanda ka. Ayan. This is the word of the Lord for every one of us. And my prayer, tayo pong lahat totoong gawin po ito. Every time God is allowing challenges, problems, sickness, storms in our lives, God is calling us to trust Him fully. Kung may problema, sino dito may problema, taas yung kamay. Okay. Yung problema nyo ba kalahati lang? O kung kalahati lang, tamnan mo kalahati lang. Pero kung alam mong buong-buo yung problema mo, tamnan mo buong-buo. Kung yung sakit mo kalahati lang, tamnan mo kalahati lang. Gusto mong gumaling kalahati lang, tamnan mo kalahati. But if you want full healing, full freedom, doon sa nararanasan mo, itanim mo ang buo sa Panginoon. Magtiwala ka ng buo. Pakita mo naman sa Panginoon. Iba po kasi yung sinasabi ng word na, yung iba daw kasi sa hanggang salita lang. Pero ang pananampalataya, hindi pwedeng sinasabi lang. Dapat, ginagawa. Okay, kung hindi ko po ito nagawa, hindi ko ito ginagawa, mahirap po ituro ito. That is why, being a spokesperson of the Lord, ikaw ang una dapat na natuto at gumagawa ng pinagagawa ng Diyos. Amen. Handa na po kayo. Okay, Proverbs chapter 3, verse 5 to verse 10. Ito lang po yung verses natin and we'll apply it. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Pakisabi nga po, buong puso. Etong prinsipyo na ito'y sobrang linaw na kapag hindi pa natin naintindihan, tayo na lang talaga yon. Pag sinabi po kasing buong puso, walang kaagaw. Even humans, we can accept, we believe, kahit ikaw, kahit di ka scientist, kaya mong tanggapin na hindi mo kayang maging perfect. Okay, but there is someone who is perfect. The one who is talking to us. The one na dapat nating pagtiwalaan. The one na dapat nating pakinggan sana at sundin sana. At ito yung sabi niya, buong puso huwag kang manalig sa iyong sariling. Ito tayo. Pag sinabi kasing wag, dun yung utak natin lumalaban. Diba? Sabi, huwag kang pumunta dun. Ay, punta nga ako dun. Do not enter. Konti lang. Do not touch. Konti lang. Yung mga do not, yung mga wag, yung utak mo lumalaban. Anak ka talaga ni Adan. Pero yung mga anak na ng Diyos, hindi na lumalaban. Amen? Ano po ba ang karunungan ng tao? Kaya sabi ni Lord, huwag ka daw manalig sa sarili mong karunungan. Ano po ba ang karunungan ng tao? Ito po yon. You try to search it, walang taong magsasabing magaling po o yun na yung tama. Because ang karunungan ng tao, sige pakita natin. Okay, panandalian, kulang at masama. In the Bible, it says, all the ways of man are hindi po perpekto. Kulang. All the ways of man are imperfect. All the ways of man impure. All the ways of man are lahat ng lahat ng sablay nasa tao because of sin in Genesis chapter 3. In the beginning, it was perfect sana. Kaya lang, nung dumating po ang kasalanan, ang naging ways na ng tao, sablay na po. Kaya nga, kapag tinanong mo isang tao, ano ang mas madali, gumawa ng mabuti o masama? Nasa church kasi kayo, kaya sabi, mabuti siguro, pastor. Pero pag nasa labas, alam natin, sagot natin. Mas madali pong gumawa ng. That's why when we are little, we want to mag-cheat, magganito, magtago, gumawa ng mali, kahit wala naman nakakaalam. And so we have the tendency, sa paraan natin, mali ang pinipili natin. Kaya kapag nakarinig ka ng tukso, sunggab ka agad. Hindi natin yan tinatakbuhan until you go to church and you have that principle na, teka, may Kristo na ako, born again na ako, nagbagong buhay na ako, nag-repent, nagsisi na ako. Okay. Ang karunungan ng tao, marunong po tayo, by the way. Marunong ka. Gaano karunong ang taong dumipensa, mali na yung ginagawa na itatama pa. Baluktot na itutuwid pa. Listen to this. But all the wisdom of man, by the way meron po tayong karunungan dahil galing ang utak natin sa Diyos na marunong. Sablay nga lang because of sin. Panandalian, kulang masama. Ito ngayon ang karunungan ng Diyos. Sige, pakita natin. Ano ang karunungan ng Diyos? Ang karunungan ng Diyos, perpekto, kumpleto, panghabang buhay. Okay. Magmalayo po ang pinagkaiba niyan.
Kung mananalig ka daw sa karunungan mo, sandali mo lang magagamit yan. Kung mananalig ka sa karunungan mo, magkukulang ka pa rin. Kung mananalig ka sa karunungan mo, magiging masama ka. Gaano kasama ang mundo ngayon, ano? Sobrang yaman pero yumaman sa droga. Sumira ng maraming buhay bago naging mayaman. Nagnakaw muna bago naging mayaman. Na-enjoy niya yung nakaw niya. Pero masama po yun. Karunungan ng tao. Galingan mong magtago para hindi ka mahuli. Ikaw, galingan mo sa buhay para mangyari sa ito. Ginawa nga. Naging feeling niya successful siya. Daw, sa sarili niyang karunungan. Sa mata ng Diyos, that is foolishness, sabi ng Bible. Walang saysay ang iyong ginagawa sa buhay, sabi ng Bible. Pero yung karunungan ng Diyos, magtiwala ka sa Kanya, perpekto ang paraan, kumpleto ang paraan, at panghabang buhay. When you say panghabang buhay, ganito po yan. Pag sa sarili mo ikaw nagtiwala, hanggang sa'yo lang yon. Wala nang makikinabang dyan. Actually, sabi ng Bible, tignan niyo po ito ang kayamanan ng masama ay ibibigay sa mabuti. Sinabi sa Bible. Kasi may mga masasama ngayon na tao, pinipilit nilang kumuha ng mga kayamanan, pero sabi ng Bible, ibibigay yan sa mga mabuti. So ngayon, yung mga mabuti ngayon, ang kayamanan nila ay ipapasa nila sa mga lahi nila. Kaya hindi maubos. So parang ganito, ewan ko po kung may nakaranas sa inyo. Dati, ang dami-daming ari-arian, habang tumatagal, dahil hindi naging tapat sa Panginoon yung mga ninuno, na ibenta ng mga lahi. Listen to this. Kung gusto niyo pong maranasan ang panghabang buhay na pagpapala, manangan ka sa karunungan ng Diyos. Hindi sa karunungan mo o ng kung sino mang tao, pwede ka lumapit sa Diyos. Tandaan niyo po ito. Marunong ka, pero mas marunong ang Diyos. Hindi, aminin na natin, magaling ka, pero mas magaling ang Diyos. Matalino ka, pero mas matalino ang Diyos. Walang hihigit sa Diyos. Subukan mo, babagsak ka. Kaya sabi ni Lord, ibinabagsak ko ang mga mayayabang at itinataas ko ang mga nagpapakumbaba. Hindi mo pwedeng higitan ang Diyos. Kaya pag sinabi ng Lord, ibigay mo ang buong puso mo, hindi pwedeng kalahati, hindi pwedeng mas magaling ka sa Diyos. Okay. Punta tayo sa next verse. Verse 6. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Okay, may mga hina-highlight po ako na word. The worst word is, pakisabi nga po, alalahanin. Pakisabi, ituturo niya sa iyo. Okay. Ang pag-alaala ay kailangan natin dahil madalas ang tao'y makalimot sa Diyos. Kapag nakalimot ang tao sa Diyos, anong ginagawa ng tao? Bumabalik sa sariling paraan. I've known this at some point in my life. Ako po'y naging Christian, but at some point in my life, I fall down as a Christian. Alam kong Kristiyano na ako, pero nagkamali po ulit ako. Bakit ako nagkamali in the middle of my Christian journey in the Lord? Listen to this. This is true story, personal. Dahil nakalimot po ako. Nakalimot ako na dahil Kristiyano na ako, dapat ito na ang ginagawa ko at dapat hindi ko na ito ginagawa. Nakalimot ako na dapat Kristiyano na ako, dito na lang ako pupunta at hindi na ako pumupunta dito. Nakalimot ako na kahit Christian na ako, dapat ay ito lang ang landas ko at never na dapat akong babalik dito. Mga kapatid, nakalimot po ako. Personal ko na po ito. Ibig sabihin, pastor, kahit pastor ka na nagbabasa ng Biblia, araw-araw pwede makalimot? Pwede. Mga kapatid, there are times that the enemy will try to block your heart and mind to the point na makakalimutan mong Kristiyano ka. Sino po dito, Kristiyano ka, tapos sobrang inis mo, nagalit ka doon sa tao, tapos na-realize mo, Kristiyano pala ako. Kasi ibablock ng enemy yung heart mo, yung mind mo, na Kristiyano ka, tapos biglang ang sama ng loob mo. Christian ka, pero habang nagdadrive ka, gusto mong banggain yung nag-overtake sa'yo. Kristiyano ka, pero yung asawa mo gusto mong sabunutan. Nawawala yung patience, yung pagka-Kristiyano, because nabablock po. Listen to this, mahalaga po ang pag-alala. Eto problema. Anong lagi mo naalala? Yung may utang sa'yo. Yung sama mo ng loob. Yung mga pangit na pinagagawa sa'yo at salita at mga criticism na ginawa sa'yo. Nasabihan ka lang na ang pangit mo, naalala mo palagi araw-araw. Kapatid, pwede bang pag sinabi na pangit ka, hindi ka maniwala? Pwede ba yon? Kasi ang problema, naniniwala tayo kaya naalala mo eh.
I want to tell you, walang pangit na anak ng Diyos. Okay, pwede bang remind mo yung katabi mo, napakaganda at napakapogi mo? Okay. Pero, eto problema. Kailangan din natin mag-agree po dito. Pumapangit ang tao pag pangit ang ugali. Walang magandang pangit ang ugali. Alalahanin mo, pag-alala para hindi ka makalimot sa Diyos, para hindi ka na bumalik sa sarili mong paraan. May tendency po kasi tayong balikan yung sarili nating paraan. Tapos na tayo doon. Pag sinabing nagpa-first fruit ka na, mag-first fruit ka na ng totoo. Hindi, wag mo nang balikan yung half-hearted na first fruit. Wag mo nang balikan yung nag-i-skip ka ng first fruit. Wag mo nang balikan yung may sama ka ng loob. Wag mo nang balikan yung nagkakait ka pa ng puso mo sa Panginoon. Alalahanin mo, ginawa mo na noon. Pinagmulan mo na, gawin mo na lang, alalahanin mo. Totoo bang pinagpala ka? Hindi mo kayang mahalin, patawarin yung kapatid mo. Ang pinagpala, nagpapatawad. Ang pinagpala, nagbibigay. Kaya lang, minsan mali ang konsepto natin ng pagpapala. Alalahanin mo para hindi ka na bumalik sa dati mong paraan. May sarili kang paraan, magaling ka, matalino ka, marunong ka, kulang yon, mali yon, sablay yon. Okay, eto maganda. Balik mo yung verse. Eto maganda, tingnan niyo po. Kapag daw naalala mo si Lord, sa lahat, by the way, pakisabi nga po, sa lahat. Okay, nagluluto ka, nag-aaral ka, nagtatrabaho, nagninegosyo, nasa church, nasa pamilya, nag-aalaga, nagtatanim, okay, anuman, nakatambay, anuman ang ginagawa mo pag naalala mo si Lord sa lahat. Ito, ang ganda po nito. I take this at sana po ma-apply nyo to. Sabi niya, ituturo niya sa'yo. Okay, sino daw magtuturo? Okay, tingin kayo sa akin lahat. Yung turo ko, kulang. Tawa ko eh. Yung turo ni Lord, perpekto, kumpleto, panghabang buhay. Yes, I teach the Word of God. At kung ito'y maisa sa puso ninyo, maitatanim sa inyo, galing kay Lord, makukumpleto. Pero bilang taong tagapagsalita ng Diyos, kulang pa rin po yung kaya kong sabihin sa inyo. Actually, 1 oras o more akong magsasalita, kulang po lahat yan. Pero ang turo ng Diyos, kumpleto. At gusto ko pong maranasan nyo to. Because I personally am receiving learnings, teachings, lessons from the Lord, pero ako po magsasabi nito sa inyo, hindi lang dapat ako ang tinuturuan ng Diyos. Dapat lahat tayo tinuturuan ng Diyos. Paano? Alalahanin mo daw si Lord sa lahat ng ginagawa. Anong gagawin ni Lord? Tuturuan ka niya, personal. Ang sarap po na may personal na nagtuturo. Sino daw magtuturo sa'yo? Paano ka tuturuan ni Lord? Isipin mo siya palagi. Okay po ba yan? Isipin niyo po siya palagi. Sa lahat ng iyong... Okay, pakibulungan niyo yung katabi mo. Sabi mo, pwede kang turuan ni Lord. Pwede kang maging estudyante ng Diyos. Okay. Why? Bakit? Bakit? Sabi niya, ituturo niya sa'yo ang tamang landas. Ano po ba ang tamang landas? Ang tamang paraan kung paano ka mag-isip, kung paano ka kumilos bilang anak ng Diyos. May tamang landas, may tamang paraan po kasi ng pagiging anak ng Diyos. Iba po yung pagiging tao at iba yung pagiging anak ng Diyos. Ang tao po na galing sa putik na nagkasalat, nagbunga ang maraming tao, makasalanan po yon. So kapag nagpakatao ka, maitutuloy mo ang kasalanan. Kasi nga ang tao'y nagmula sa taong Okay, linawin ko lang po ang history natin. Si Adan at si Eva, ang mga unang ninuno natin, sila po'y sumablay. Nanganak po sila ng maraming lahi at sablay din po ang mga anak. Kaya po yung anak nila, pinatay yung bunsong anak. At ang pruweba po na hanggang ngayon, tuloy pa rin ang pagpapatay, may mga gera po tayo. Hindi makapagpatawad ang mga anak po ni Adan at ni Eva. Kaya wag na tayong lumayo, wag lang sa World War II, sa bahay na lang, sa mga tahanan. Ang dami pong nagtatalo at nag-aaway, nag-iinggitan at nagbabatuhan na kung ano ng mga opensa sa isa't isa. Marami tayong mga bagay na hindi natin maisuko sa Panginoon until Jesus came. Now, Jesus came to give us a chance na mawala sa atin yung pagkatao natin at maging anak tayo ng Diyos. At pag ikaw ay naging anak ng Diyos, the Bible said, ikaw ay magiging bagong nilalang, wala na ang luma, ikaw ay bago na, meaning, hindi na yung pagkatao mo noon ang isa sa buhay mo, ang isa sa buhay mo na ngayon ay ang pananampalataya mo kay Kristo. Ano yon? Mapagmahal, mapagpatawad, mapagbigay, mapagpasensya, matulungin, okay? Hindi na mapanghusga, nagpapatawad na wala na sama ng loob. Yun na yung gusto ni Lord.
Ngayon, paano mo malalaman yan? Ituturo niya sa'yo. Kasi pwede kang mag-isip tulad niya kung makikinig ka sa kanya. Pwede kang gumalaw katulad niya kung makikinig ka sa kanya. Kaya kung gusto mong maging katulad ng Panginoon, dapat lagi mo siyang kasama. Lagi mo siyang kausap. Ang salita ng Diyos ay present. May Bible tayo, may church tayo, may midweek tayo. Meron po tayong devotionals every day. Listen to the Lord. Learn from the Lord. Be a student of the Lord para maging katulad ka ng Diyos. Ang sarap po mag-isip tulad ng Diyos. Hello. Paano mag-isip ang Diyos? Tingnan niyo po yung nangyari. Magpapakain po sila ng libo-libong mga tao. Yung tinuro sa atin last Sunday. Sabi niya dun sa mga alagad niya, ganito mag-isip ang Diyos. Pakainin niyo sila. Ganun mag-isip po ang Diyos. Paraan ng Diyos, pakainin natin sila. Paano mag-isip yung tao? Paano mag-isip yung tao? Anong sagot ng disipulo? Wala po tayong mabibilan dito. Hindi lang yun. Ano pa sabi ng tao? Nako, kulang po yung pera namin para mapakain sila. Paano mag-isip ang Diyos? Tingnan yung ginawa ng Diyos. Kinuha niya yung 5 tinapay, kinuha yung 2 isda, at ganito siya mag-isip, pinagpasalamat sa Panginoon. Kakaiba po mag-isip si Lord. Alam mo bang pwede ka rin ganun mag-isip? Kesa yung nag-aalala, nagko-compute at natatakot ka sa mga pangangailangan mo, mag-isip ka ng ganito, magtiwala ka sa Diyos. Lord, ito lang yung meron kami, pero kulang, pero iaalay ko sa'yo. Kasi pag inalay ko sa'yo, mabubuo. Sobra pa. Iba mag-isip ang Diyos. Paano mag-isip ang Diyos? Isipin nyo, ganito, sabi ni Lord, Elijah, dahil nag-declare ka na mayroong taggutom at walang ulan, hindi makakakain ang mga mamamayan. Pero ikaw, pakakainin kita. Isipin nyo, grabe si Lord mag-isip. Anong sabi ni Lord kay Elijah? Elijah, magpapadala ako sa iyo ng uwak na magdadala sa iyo ng burger. Karne. Yung uwak, pumupunta lagi kay Elijah. Dinadala ng karne. Kakaiba mag-isip si Lord. Ngayon, kung ikaw, normal kang tao mag-isip, ang iisipin mo, uwak. Paano magpapadala? Baka pagdudahan mo pa si Lord Si Lord naman talaga, kakaiba. Pero pinatunayan niya. Ngayon, ito pa yung isang isip ni Lord. Elijah, patay na yung uwak. Tuyo na rin yung pinagkukuhanan mong tubig. Lilipat tayo ng lugar. Doon sa lilipatan mong lugar, may magpapakain ulit sa'yo. Ang magpapakain sa'yo, isang balo. May anak. Siya magpapakain sa'yo. Yun lang yung word ni Lord. Yun lang yung instruction. Siyempre, si Elijah, alam niya nung panahon na yon, ang mga balo ay mga kawawa. Wala na po silang kinikita, walang trabaho kasi nagtatrabaho talaga asawa, bumubuhay asawa unless mag-asawa sila ulit ng kapatid nung namatay nilang asawa. Ganun po ang proseso po nun. Kung hindi, sila po'y mabubuhay sa kawalan at handa na silang mamatay. Kaya nung na-meet niya yung balo, sabi niya, balo, pakainin mo ako. Doon sa kwento, ang ginagawa ng balo ay ganito. Namumulot siya ng stick kasi may natira na lang silang konting harina at konting langis at pumupulot siya ng stick kasi magbe-bake siya ng tinapay para pagkakain daw nila ay mamamatay na siya. Kaya sabi niya kay Elijah, Manong, Sir, alam mo ba na ito na yung huling harina at huling tinapay na lulutuin namin? Kasi pagkatapos namin kainin ito, ay mamamatay na kami. Okay, tingnan niyo yung sagot ni Elijah. Oo, alam ko, pakainin mo ako. Ang tanong, wala bang pakialam si Elijah sa balo kasi mamamatay? Sa istorya, mukhang wala siyang pakialam. Pakinig po kayo. Pero higit ang pananampalataya ni Elijah sa Diyos, hindi doon sa balo. Kasi ang nag-utos kay Elijah, si Lord. Totoo, na huling, kapag sinipat ni Elijah, ay totoo. Pag sinipat niya yung langis, ay totoo. Hindi siya sinungaling. Kaya totoo yung sinabi ni Ate Daisy na pag binigay niya ang lahat, mawawalan talaga siya. Totoo.
Pero hindi kasi nagtitiwala ang tao dapat doon sa kung ano ang meron ka at kulang naman yun. Dapat nagtitiwala ka sa salita ng Diyos. Okay, eto ngayon ang salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, pakakainin mo ako at pag pinakain mo ako, hindi kayo mamamatay. For the first time, mga kapatid, ang babaeng ito, mararanasan niya ang presensya ng Diyos. Okay, paano? Habang nagluluto yun, sigurado naisip niya, ano ba naman yan? Huli na lang na tinapay. Binibake niya, di ba? So may ingredients na luha yun. Ito, mama na ito, ba't pumunta pa dito? Sa dami ng pwede puntahan, ako pa hindi naawa sa akin at sa anak ko. Sorry ha, true story po ito. Sana, Lord, ikaw ba talaga nagpadala dito? Baka demonyo nagpadala. Pinagpo-first fruit ako, baka naman demonyo nagsasalita. Binibigay lahat, mamamatay kami, wala kaming kakainin, mamamatay yung anak ko. Nakakaawa po sa totoo lang. Pero the command, the word of the Lord is something special. Take note of this. Nang ibigay niya ang tinapay kay Elijah, sabi ni Elijah, wala bang drinks? Basahin niya. Sabi niya, baka pwede mo na rin akong bigyan ng inumin. Binigyan ng tinapay, umiyak yun. Ito naman mama na ito, pati inumin. Pwede naman kumuha na lang siya. Alam niyo po, the story ends like this. Siyempre malungkot si Balo. Pag uwi niya, doon sa kanyang bahay, nagmukmuk. Pero napasulyap siya sa lalagyan ng harina. Pagtingin niya, meron pa. Napasilip siya sa lalagyan ng langis na sabi niya huli na, pagtingin niya, meron pa. Hindi kayo naniniwala eh. Saan galing? Hindi galing sa galing, hindi galing sa talino, sa lakas, hindi galing sa paraan ng babae. Galing sa Diyos. Alam ng Diyos ang mga puso ng buong nagtitiwala sa Kanya. Para sa'yo, parang wala na. Para sa Balo, wala, mamamatay na kami. Si Lord, kita niya yung puso mo. This is the moment na makakaranas kayo ng overflow. Na hindi ikaw ang gumagawa ng paraan, pero ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Hindi po ako gumagawa ng kwento po ito sa salita ng Diyos at sa salita po ng Diyos ay totoo. Hindi po ito kathang isip lang, hindi po sa fantasy lang, totoo. Pero kung hindi ka naniniwala, bahala ka, gawin mo yung paraan mo, mag-igib ka ng tubig buong buhay mo. Samantalang sabi ng Lord, may pwede akong ibigay sa'yo, hindi mo na kailangan mag-igib ng tubig. Naalala niyo yung babae Samaritana? Igib ng tubig. Lumapit si Jesus. Alam mo, kung kilala mo lang kung sino kausap mo, hindi ka na mag-iigib. Kasi yung bibigay ko sa'yo, hindi ka na muling mauuhaw. Minsan, sobra nating tiwala sa sarili nating paraan. Pati salita ng Diyos, kinukontra natin. Pati salita ng Diyos, binabangga natin. Kakakontra mo sa salita ng Diyos, hindi mo maranasan ang divine provision ng Lord. Paraan mo, napagod ka na, paraan mo, hanggang huling hininga mo, sabi, Lord, sana nagtiwala lang ako sa iyo. Huwag niyo na pong hintayin yon. I am inviting you, church, masarap pong magtiwala sa Diyos. Hindi yung kalahati lang. Naranasan mo na yun yung konting tiwala, naranasan nyo na yun. Pero I pray, maranasan nyo yung buong pusong pagtitiwala sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Ito pa, ganito mag-isip si Lord. Di ba, bago niya na-meet si Peter nangingisda. Wala silang nahuli, magdamag ng isda. Magdamag as in from midnight to dawn. Walang nahuli, sisikat na yung araw, pagod na sila magkapatid. Wala silang nahuli, dumating si Jesus. Sabi ni Jesus, pahiram ng bangka. Tara, samahan niyo ko, pumalaot tayo. Manghuhuli tayo ng isda. Sabi ni Peter sa kanila, na alam naman ni Jesus, mama, hindi pa sila kasi magkakilala po ito. Mama, wala po kaming nahuling isda, magdamag po kaming nangisda, wala. Anong sabi ni Jesus?
Pumalao tayo. Samahan ko kayo. Oops! Okay na yan, okay na. Dito na, dito na. Ibaba nyo na ang lambat nyo. Yung magkapatid na to, malamang nagtitinginan to, itong mangisda na to. Magdamag po kami talaga ng huli. Wala po talaga kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, yan, yung mga ganyang salitaan. Pero dahil sinabi ninyo, isipin nyo, I want you to hear this very clear. At that moment, bago pa lang po si Jesus sa kanila. Bago pa lang. Hindi pa po siya nagpapakita ng mga maraming himala na bumubuhay ng patay, nagpapagaling ng may sakit. First time nilang nakilala si Jesus. Marahil yung iba sa inyo, first time nyo po maririnig ang first fruit offering. Pero hindi pa po huli ang lahat. First time nilang ma-meet si Jesus. Pero dahil sinabi nyo po, susundin namin. Alam nyo, pagkababa ng lambat, nagsuguran yung mga isda, nayanig yung lambat nila, siksig, liglig, umapaw. Anong sabi? Hindi na magkasa, nagtawag pa ng 2 bangka. Nagkaroon ng overflow of fish. At habang hinuhuli niya, tuwa-tuwa si Peter, sabi niya, uy, dami. Siyempre, isipin niyo po overflow yon. Makakapagbayad na ako ng utang, mabibenta ko na ito, makakabili na ako ng ganito. Ganun po siya kasaya. Pero alam niyo pong ending nun? Lumuhod siya sa paanan ni Jesus. Ito po yung maganda. Pagluhod niya sa paanan ni Jesus, nagsisi siya. Isa po akong makasalanan, hindi ako karapat-dapat, patawarin niyo po ako. Sa araw na yon, binigay niya yung buong buhay niya sa Panginoon. Paraan ng Diyos, hindi paraan ni Pedro. Naniniwala po ba kayong si Lord ang may-ari ng lahat ng mayroon tayo? Okay, kung naniniwala ka, hindi ka mahihirapan ibigay ang lahat sa Diyos. Kasi kung pinipilit mo, hindi si Lord, hindi ako naniniwala. Minsan sa demonyo pa tayo naniniwala, huwag mong ibigay. Yes po. Mga kapatid, ang pagturo ng Diyos sa iyo sa pag-iisip at pagkilos ay kailangan mo para yung mga turo niya magawa mo. By the way, ang effectiveness ng salita ng Diyos ay mararanasan mo pag ginawa mo lang. Nakilitin ko po ang epekto ng salita ng Diyos ay mararanasan mo pag ginawa mo lang. Hindi pag pinakinggan, hindi pag binasa. Kailan mararanasan? Okay. Kaya verse 7, warning. Verse 7, okay pa po ba kayo? Okay. Wag mong isipin na napakarunong mo na, matakot ka sa Diyos at huwag gumawa ng masama. Ayan po yung kasunod na verse. Pagkatapos niya sabi, magtiwala kayo ng buong puso, ibigay nyo, magtiwala kayo ng buong puso, alalahanin nyo ang Diyos. Bigla siya nag-warning. Ano po yung warning ni Lord? Huwag mong isipin na napakarunong mo na. Because if you are somebody na marami ka nang nagawa sa buhay, at yung mga nagawa mo, talaga namang at some point, you became successful and it proves true to you na yung paraan mo ay tama, magaling, at marunong ka, may isip mo talaga to. Paano pa ako magtitiwala dyan sa sinasabi ng Bible? Tinuturo ni pastor, sinasabi ng salita, yung ginawa kong paraan ko, pero nakuha ko naman. May ganyan po ang tao. Meron tayong pride, may ego tayo, na okay naman yung buhay ko Masaya naman ako, hindi ko pa nga ginagawa yan, okay naman. Hindi pa nga ako nagtitiwala. Kalahati nga lang tiwala ko sa Diyos. Okay naman ako But this is the problem. Hindi mo namamalayan, nagiging masama ka na. Dahil wala ka ng takot sa Diyos. Hindi mo nararanasan, hindi mo namamalayan, wala ka ng respeto sa Diyos. And the problem is your pride rises up and above. To the point na mas marunong ka na sa Diyos. Okay, warning po. If you will never trust the Lord with all your heart, magiging masamang tao ka. The Bible said, gagawa ka talaga ng masama. Hindi mo ititigil ang masamang gawain na sinimulan mo. But unless you will trust the Lord completely. The Bible is very clear na kapag hindi po tayo nagtiwala ng buong puso sa Diyos, magiging masamang tao tayo. Marami ng taong naging ganyan. Huwag na po tayong sumama sa kanila. Hindi mo namamalayan kaya ka nagiging masama kasi hindi buo yung tiwala mo sa Diyos. Sabi ni Lord, huwag kang gumawa ng
masama. I urge you, my brothers and sisters, itigil na natin ang kasamaan na ginagawa natin. Pwede po ba yon? Magkaisa po tayo. As your pastor, hindi po ako perpekto. Marami akong nagawang masama. Marami po. Karumal-dumal. Masama po talaga. But I leave them behind. I learn how to stop them because I fear the Lord. And every day that my faith tells me to fear the Lord, iwasan ko po na balikan at gawin yung mga masasamang bagay na yon kasi alam kong hindi nakakabuti sa akin. At hindi makakabuti sa lahat ng mga tao na nakapaligid sa akin. So I want to become a blessing. Paano? Hindi na ako gagawa ng masama dahil may takot ako sa Diyos. Pwede po ba tayo magkasundo? Okay, sabihin mo sa katabi mo, hindi na tayo gagawa ng masama. Okay. God is our witness. Magtiwala kayo ng buong puso sa Diyos, matitigilan niyo yung ginagawa niyong masama. Sabi kasi ng iba, Pastor, bakit paulit-ulit ako? Ba't pabalik-balik ako? Ba't hindi ko matigilan? Pwede pong tumigil dyan kung buo ang tiwala mo sa Diyos. Babalik ka talaga pag hindi ka buong nagtitiwala sa Diyos. Babalikan mo talaga. Kaya ko pong sabihin dahil bumalik din po ako kasi. Nagawa ko na noon, binalikan ko pa. Bakit ako bumalik? Kulang pala yung tiwala ko sa Diyos. Pero nung natutunan kong buong magtiwala sa Diyos, mga kapatid, I learned na pwede palang hindi gumawa ng masama. Pwede kang tuksohin. Pwede. Pero pwedeng hindi ka mahulog sa tukso. Pwede kang bulungan ng demonyo. Pero pwedeng hindi mo pakinggan yung bulong ng demonyo. Nakukuha po ba? Okay. So tuloy natin. Matakot ka sa Panginoon. Huwag ka nang gumawa ng masama. Ito ang tukso sa mga ayaw makinig. Ayaw sumunod sa Diyos. Iniisip na kaya nila sa paraan nila. Yan po ang isang malaking tukso. Akala mo kaya mo? Kahit hindi ka nakikinig sa Diyos, akala mo higit pa yung magagawa mo kahit walang ginagawang paraan sa iyong Diyos, pero delikado po yan. Magiging masama ka sa pagkakataon na yan. Bakit niya sinasabi ito? Verse 8. Para iyan sa ikabubuti at ikalalakas ng iyong... Okay, listen to this. Gusto niyo pong maging malakas ang inyong katawan, magtiwala kayong buong puso sa Diyos. Kailangan buo ang tiwala mo sa Diyos. Sapat na ang Diyos para maging masigla ako. Sapat na ang Diyos para kayanin ko ang buhay. Kapatid, God is calling us to trust Him. Ang kalusugan ay manggagaling sa pagpapakumbaba. At pag-amin na lahat ay galing sa Diyos. Lahat ay galing sa Diyos. Ulitin ko po, lahat ay galing sa Diyos. Now, the question is, ano ang paraan para maranasan o magkaroon ng overflow sa ating buhay? May I see hands? Sino po dito ang gustong makaranas ng overflow? Taas mo yung kanang kamay. Okay, ituturo ko po sa inyo yung paraan, 2 verse na lang. Verse 9. Pagkatapos sabihin lahat ni Lord yon, magtiwala kayo ng buong puso, alalahanin niyo palagi ang Panginoon. Ano pa sabi niya? Yung magkaroon kayo ng takot sa akin. Okay, pasisiglahin ko yung inyong mga katawan, and then pasok po ito. Iko-connect ko po sa pagtitiwala sa Panginoon. Ang sabi niya, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Magkasunod po yan. Yung tiwala, may kasamang gawa. Yung tiwala, hindi lang po sa hanggang isip na iisipin mo sila. Iniisip kita, Lord. Talaga naman laman ka ng utak ko, Lord. Lord, talagang number 1 ka sa buhay ko. Hindi lang hanggang bibig, hindi lang hanggang utak. May kasama pong gawa. Ito po, malinaw po yung pinagagawa ng Diyos. Sa mga gustong magtiwala ng buong puso sa Kanya. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya na mga unang bunga, malinaw, unang bunga, first fruit ng iyong ani. May I, again, explain the word honor? Pag sinabi pong honor, pakisabi nga po honor. Ang honor po ay pagpapahalaga. Important sa English. Presyo, value, o pagtataas ng isang tao. You are glorifying. Ino-honor mo, ginuglory mo, tinataas mo sa buhay mo ang Diyos o ang tao. Kaya minsan tinatawag, Honorable Mayor. Kasi siya yung pinakamataas sa lugar na yon. Kaya sinabi sa kanya yon. Honorable President. Kasi siya yung pinakamataas sa lugar. Tinataas natin. Kasi may importansya, may value siya sa atin. So when you say honor, pinapakita mo, ganun kahalaga sa'yo
yung in-honor mo. Yung madaling salita ganito, ganun ang presyo niya sa'yo. Yun ang price niya para sa'yo. At alam natin, hindi natin pwedeng presyohan ng tao, lalong hindi natin pwedeng presyohan ang Diyos. Naniniwala kayo, hindi natin kaya ang abutin? Pero naniniwala po ako, kaya mong ibigay ang lahat sa Diyos. Mahirap, pero yun po ang hamon. For the people who are going to do this first time, I tell you, God is promising something. Sasabihin ko po mamaya, doon sa mga mag-first fruit. Mayroong inilaan ang Diyos para sa mga magtitiwala sa Kanya. Nang buo. Mayroong nakatabi sa inyo. Marahil sasabihin mo, mahalaga naman sa akin ng Diyos. Pero yung susunod kong tanong, gaano kahalaga ang Diyos sa iyo? Maaring sabihin mo, mataas naman ang halaga. Itinataas ko naman ang Diyos sa buhay ko. Ang tanong, gaano kataas sa buhay mo ang Diyos? O gaano ka-valuable, ano ang presyo na ibinibigay mo sa Diyos? Hanggang saan ang kaya mo na ibigay sa Diyos? Yan ang patunay ngayon ng babalikan mong verse 3, na magtiwala ka ng buo. So masusukat mo ngayon kung buo talaga. Pero alam mo rin na hindi buo kasi hindi talaga buo. At kailangan nating aminin yan sa Panginoon. Sa katotohanan, ang mensahe po na ito ay para po sa isang faithful giver of the Lord. Hindi lang po giver of the Lord. Faithful. May word na full. Pag sinabing full, buo, lahat ng faith niya, binibigay niya kay Lord. Parang yung balo po na lumapit kay Jesus, lumapit sa offering. Yung balo na ito nagbigay ng 2 kusing. Yung mga mayayaman nagbibigay ng pagkadami-dami pong mga pera. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Tignan niyo yung babaeng balo na yon, yung byuda na yon. Byuda na naman. Sabi gano'n, yan mo yung byuda na yan. Mas malaki yung binigay niya kaysa sa mga mayayamang tao na ito. Tingnan niyo, kasi yung byuda na yan, binigay niya ang lahat sa akin. Samantalang sila, binibigay nila yung mga tira-tira nila, yung mga sobra lang nila. Mga kapatid, alam ni Lord kung ang puso mo'y buo para sa Kanya. Nakikita niya sa pamamagitan ng iyong pagbibigay. Hindi yun tago sa Diyos. Hindi po yun sikreto sa Diyos. Nakatingin siya sa puso mo, sa pamamagitan ng pagbibigay mo, dahil sinabi niya, kung nasaan ang kayamanan mo, ay nandoon din ang puso mo. Kaya mong ilabas lahat para bumili ng isang bagay, pero hindi mo kayang ilabas lahat para magtiwala sa Panginoon. Kaya mong gastusin lahat para bumili ng pagkain, pero hindi mo kayang gastusin ng lahat para ilagay sa paanan ng Panginoon. Merong kailangan itama ang Diyos sa puso natin. Tiwala. May tiwala tayo sa mga investment natin. May tiwala tayo sa negosyo, trabaho. Tinatamnan natin yung mga yan. Pero hindi natin kayang tamnan ang pagtitiwala sa Panginoon. Sabi mo may tiwala ka hanggang salita. It's that day to day na hindi na lang hanggang salita ang paniniwala mo sa Diyos. I urge you, my brothers and sisters, we've been doing this for the past 13 years na aking pong asawa. Hindi po smooth, hindi laging meron, may time po na nawalan din, may time na nagkulang. Pero every time we do this, God has been supplying generously more than what we need, more than enough, more than what we pray and expect. May kakaiba pong binibigay ang Diyos. Alam kong hindi ko kayang gawin. Alam kong hindi ko kayang makuha. Pero kaya ng Diyos ibigay sa aming buhay. Every time po na nangyayari po ito, I praise the Lord. All the more, lalo ako nagiging excited. Darating na naman ang bagong taon, magpa-first fruit. Iyon po ang isang excitement ko every time the New Year is passing by. Magpa-first fruit ako. Bakit? Lord, ibibigay ko sa iyo ang buong tiwala ko sa iyo. Ibibigay ko ng buo ang aking pagtitiwala sa iyo at may action po yon. Your giving gives the price or the value to whom you give. Kung gaano kahalaga sa iyo yung tao, yun din ang iniisip mo na regalo. Kung hindi mahalaga sa iyo yung tao, hindi ko na to kailangan bigyan ng ganito kamahal na regalo o ganito kagandang regalo. But if the receiver of the gift is very important to you, you will think of something important. Hindi kailangan mahal, pero kailangan may value. Ibig sabihin, may halaga, maganda, at alam mong kanais-nais.
Pero pag hindi mo kilala, kahit nga hindi nabigyan ng regalo, sino ba siya? Pero pag mahal mo, may mahal din na naiisip. Sino po ito? Mahal na mahal nila si Lord. Yan. Patunayan natin. I challenge you, church. Ang pananampalataya po ay pinapatunayan. Hindi po iniisip lang, hindi po ginagawa lang. Pero yung simula mahirap. Same as with our first fruit. Sa una po mahirap po yan. Ranas ko yan. Ranas naming mag-asawa yan. Kasi nung una, hindi lang zero. Negative po talaga kami when we start doing this first fruit. At hindi po biro po yun maging negative. You will really pray to God. Magpe-pray ka, Lord, wala kang binigay namin lahat sa'yo. Zero yung bangko namin. Kahit wala pa kaming bangko nun, yung alkansya namin. Zero, wala talaga eh. But ito yung maganda. Kung kailan walang-wala ka na, dun ka lang magtitiwalang buo sa Lord. Kasi wala ka nang mahanap eh. Ang mahirap magtiwala po sa Diyos na meron ka pang ibang tinitignan. Kaya pag binigay mo na lahat, wala ka na makita kundi si Lord. So we started praying to the Lord. We have negative, but a day came, bumuhos po ang blessing. Hindi na mapigilan. Hindi na kami naghahabol ng blessing. Hinahabol kami ng blessing. There are many times, I don't expect things to come, but things do come. Hindi po ako naghahabol, promise. Kami mag-asawa, hindi kami naghahabol ng anything in this world. But the world keeps on, the Lord keeps blessing us in this world. Yung mga pambayad, yung mga pangangailangan, alam ko sabi niya sa akin, may pera pa ba tayo? Sabi niya gano'n. Sabi ko sa kanya, hindi mauubusan ng pera ang mga anak ng Diyos. Bakit? Alam kong nagtanim ako ng first fruit ko Best fruit ko yon. Sabi ni Lord, kung anong tinanim, yun din ang... So kung binigay mo ang lahat, listen to this. Kung ang tanim mo ang lahat, ang ani mo ay... Listen, kung anong tinanim, yun ang aanihin. Kung tinanim mo ang lahat, ang aanihin mo ay... Kung anong tinanim, yun ang aanihin. Kung tinanim mo ang lahat, aanihin mo ang lahat. Kung tinanim mo kalahati, aanihin mo? It's just a basic principle from the Lord. Kailangan natin ang lahat from February to December. Huwag po kayong umasang aani kayo ng lahat kung kalahati lang ang aanihin nyo. Hanggang July lang yan. Hanggang June lang yan. The Lord. Sino si the Lord? Ang Lord ang nagbigay ng buhay mo at lahat ng meron ka. Naniniwala po ba kayo doon? Okay, lahat na naniniwala, sumigaw ng hallelujah. Okay, alam na natin yon. Ito ngayon, first fruit. Ang first fruit, ang unang kita o unang ani sa unang buwan ng taon. Malinaw po ba yan? Say amen. Okay, sa iba hindi malinaw. Okay, ulitin ko. Pag sinabing first fruit, unang kita o unang ani sa unang buwan ng taon. So lumipas na po, pinalipas na natin. Ngayon yung iba sabi, Pastor, nagastos ko na, hindi ka handa. Pastor, pinambayad ko na, hindi ka handa. Kaya yung buong buwan ng February, inilaan natin, kung hindi ka handa at lalo bago sa ito, paghandaan mo. The last word, kapag ginawa mo, kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Okay, meron pong word. Ano yung word na mahalaga dito? Kapag ginawa mo. Pakisabi nga sa katabi mo, kapag ginawa mo. Ano daw mangyayari? Aapaw, mapupuno. Kapag ginawa mo, sigawan mo yung katabi mo sa iyo, kapag ginawa mo. Okay. Pag hindi mo ginawa, alam mo na. Huwag niyo pong sisihin yung boss ninyo, huwag niyong sisihin yung bukid ninyo, huwag niyong sisihin yung panahon, huwag niyong sisihin yung kung sino man na sinisisi ninyo kung bakit ganyan po yung provision sa inyo. Huwag kayong naninisi kapag ginawa mo ito. Malinaw ang mensahe ng Diyos. Minsan kasi sinisisi natin, kulang. Huwag po kayong naninisi, nasayo ang susi. Kapag ginawa mo ito, makakaranas ka ng
full and overflowing. Minsan gusto natin ng full and overflowing, pero ayaw nating gawin yung full and overflowing giving. Ang first fruit po ay full and overflowing giving. Gusto mo na umahapaw? Gusto mo na laging meron? Gusto mong hindi nagkukulang? Dapat gusto mo rin ibigay ang full and overflowing first fruit and best fruit mo kay Lord. Ngayon huwag kayong maninisi kung hindi po mangyayari sa inyo yan. It's up to you. Wala tayong pinipilit sa simbahan, wala tayong pinipilit sa ating pagtuturo, pero magtuturo po ako ng totoo sa inyo. Kapag ginawa mo to, ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po niyan, paglilinaw na ang makakaranas lang ay ang mga sumusunod sa Diyos. If there's an option for you to do it or to not do it, at marami pong nag-iisip, gagawin ko kaya o hindi? Hindi kaya o wag na lang? Alam niyo po, I urge you, naiintindihan ko po kayo kasi when I started doing this, the same mind that you have right now, hindi ko siya magawa ng buo. But when the Lord convicted me, I prepared for it and started giving it my all. I experienced something amazing. Hindi po agad material ang bato sa iyo ng Panginoon. May sasabihin ako sa inyo. Yung mga ganito na mag-isip, pakinggan nyo to meron o wala, kampante at payapa ako. Buo ang tiwala nyo sa Diyos. Kasi nakapag first fruit ka Natutunan mong mawalan para sa Diyos. Kaya ano man ang dumating, Lord, meron o wala, kampante ako. Alam nyo, habang tumatagal, kliniklaim mo na yung promise. Ano yung promise? Mapupuno ng ani. Ito. Dahil nag-first fruit ka, may obedience ka kay Lord, mapupuno ng ani. Anong ibig sabihin ng puno? Hindi ka magkukulang. Yun po yung nangyari doon sa balo. Puno yung kanyang langis. Puno yung kanyang tinapay, yung harina. Listen to this. Hindi lang sila binuhay ng Lord ng isang araw. Binuhay po sila ng taon ng Panginoon. Ay, makinig po kayo. And this is another principle that you should get. Ang mga lingkod po kasi ng Diyos, katulad si Elijah, they gave their life full time to the Lord. Listen to this, para sa mga may extra, gusto na extra blessing po. Dahil nag-full time sila sa paglilingkod sa Panginoon, ang totoo, wala pong kinikita ang mga lingkod ng Diyos. Wala silang source of income. Ang source of income nila, si Lord. Di ba? May uwak, merong balo. Tingnan niyo po it takes a lot of courage and faith to trust in the Lord. Tingnan niyo yung ginawa sa balo. Yung balo, kaya binuhay ni Lord kasi papakainin niya si Elijah. Hello? Okay, hindi lang binuhay. Kaya hindi nauubusan yung balo kasi papakainin niya si Elijah. Hello? Hindi lang first fruit, hindi lang best fruit. Every day, may blessing siya. Bakit? Nakita niya yung buhay niya, ibabahagi niya kung ano yung meron siya sa lingkod ng Diyos. And I tell you, that's a different kind of blessing. The Shunammite woman. If you read that, pwede niyo pong basahin, search niyo. Hindi ko na po explain, ibang araw na lang. Aapaw ng inumin. You will experience overflow this 2026. Sinong gusto ng overflow? Kapag ginawa mo. Kapag ginawa mo. I would end up with this quote. Hindi ka mauubusan ng pagpapala dahil lahat ay magmumula sa Diyos, hindi sa sarili mong paraan. Hindi sa'yo. Hindi sa'yo. Hindi sa'yo. Bulungan mo yung katabi mo, sabi, hindi sa'yo, hindi sa'yo, hindi sa'yo, galing kay Lord. Tayo po tayo lahat. Hallelujah. Ako po excited. Excited po ako, i-declare po ito. The Lord spoke to me, you have something to receive from the Lord. Hindi po ito galing sa akin. Maliban sa mensahe na ito, meron pong sasabihin sa inyong Panginoon, kailangan niyo pong tanggapin. But here's the thing. Lahat ng tanim may ani. Tandaan niyo po yan. Lahat ng tanim merong ani. Pero nakasalalay sa'yo kung anong tatanim mo
at nakasalalay sa Diyos kung ano yung aanihin mo. Hindi naman po tayo nagsasabi na, gusto kong umani, dapat umani ako nito. Ang ani natin galing sa Diyos. Amen? But there are times we force na makuha yung gusto natin sa paraan natin. So it comes, this is it, little, temporary, and hindi po siya kasaya-saya, ano? Parang sakto-sakto lang. But there's a tendency that we blame the life that we have, but not knowing that God gave us an instruction to experience overflow. Pakisabi nga po, overflow. And I want you to experience that. Mga kapatid, I know at this moment, the Lord is calling you and the Lord is speaking to you.